welcome back to Good Morning Boss. 7:27 ng umaga, hatid po sa atin ng GSIS Maasahan ng Lingkod Bayan. Ngayon naman, kilalanin natin ang Scientist of the Week na si Dr. Ramon Barba sa ETC. Isang biochemist, si Dr. Raimundo, nakaisip yon na sa pag-aaral niya sa biochemistry, sa ibang prutas, pwersa ka na maging pula yung normally yellow na prutas pag ginog, kagaya ng kamatis. So naisip niya, bakit hindi gawin sa mangga? Mangga rin kailangan yung pula. Mas importante man yung pula. So gumawa na ng proposal si Prof. Raimundo, sinubmit sa kanilang division. Hindi naman na-approve, wala naman naniniwala. Until nag-retire na si Dr. Raimundo, wala na akong mother unit Sabi ko, makiusap ako sa IPB. Baka pwedeng gawin natin dito. Nagtanong-tanong ako dito sa mga boss. Dito pwede naman. So sabi ko, akin na yung yung proposal mo at isubmit ko. Gagawin natin pero ikaw pa rin ang boss, leader. So since biochemistry study dito, na ako kay Dr. Ramirez. Dr. Ramirez, pwede bang gawin yan? Sabi niya, sige, pag-usapan. Tinanong ko rin yung biochemist dito, pwede bang gawin natin dito? Kasama kami ni Lilian. Kasama ka, ikaw ang biochemist, ikaw din ang leader dito di siyempre. Pero number one pa rin si Dr. Raimundo kasi isip niya pinaka-importante ng isip. Pumayag naman si Dr. Tony Laurena. And nasa process na. It's one of the most popular. Sabi nila it's the most important technology raw in mango. Gusto ko pa rin yung normal breeding. Pero hindi lang mag-breed tapos magantay ka ng 20 years. Gusto ko mag-pollinate tapos paspasan ang growth yung halaman. Doon na expertise ko. So nakikita mo na ito pa lang parang meron ng pupuntahan. And isip, hindi yung kaisip gagawin na. Pag-aralan mismo so that ang chances malaki-laki. And parang hindi ka mapapahiya, hindi rin mapapahiya yung inyong donor. And ang laki ng trust ko na may mangyayari dito kasi magaling si Dr. Raimundo. Yung SIAT naman sa Centro International de Agricultura Tropical sa Colombia, parang iri sa mga kasaba root crops. Itong pinopromote nila, kagaya ng may iri sa atin. So, nagtuturo ng paanong pagparami. Kasi ang ginagawa dito is pinuputol isa-isahin, di ba? Pinuputol yung sanga, tinatanim, matagal. Ang ginawa ng SIAT, pinagsasanga nila ng marami. Tapos, kinukuha itong dulo, pinalagay lang sa bote, solusyon. Nagtutuloy ito. So, sa studies nila na ginawa na ilang taon, nakaka-produce ng 36,000 na halaman sa isang taon. So mabilis na yan kasi kung puputol-putol ka lang sa isang halaman na malaki, mga 20 lang makukuha mo. So nag-aaral kami sa isang semester na nag-aaral si Lilian. Nakita namin na kung kunin mo ito, ganyan kaliit, na ito pala, meron ng shoot dyan, mapapatubo mo ito na isang halaman na ilagay mo lang sa magandang tumig na may sprinkler na tuloy-tuloy. Mag-uugat dito, lagay mo na sa sprinkler. In 2 weeks, may ugat na yan. Pwede mo na itanim. Yung ilang halaman lang na nakukuha ng SIAT sa dulo, tapos uulitin yan, palakihin yung halaman, kukuha na naman. Matagal ito bago tumubo 36,000 lang nakukuha. Ito, kung kukunin mo yan, sa isang halaman pa lang makakakuha na ng 500 na ganito. Tutubo lahat yan in 2 weeks. Pag inulit mo yan, lumalabas sa isang taon, sa isang halaman, 1,000,000 makukuha mo. Biro mo yung estudyante lang ditong gumawa. So, nung nag-aral nga si Lilian na sa SIAT, na hindi propagation na kundi tissue culture, pinagawa sila ng project. Maggawa nga kayo ng project na ginagawa nyo sa inyo. Pakita nyo sa amin. Pinakita ni Lilian yung resulta ng kanyang thesis na 1 semester pa lang,
nagustuhan ni Roca, yung head doon. Inulit niya, nagpermiso sa amin, can we try your technique? Within 1 year, inadapt na ng SIAT to replace their technology.